Aha, yes, magandang araw po mula sa inyo lahat mga kababayan na welcome. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Ha? Ay sana po kayo ay gabayan, patnubayan na ng Panginoon Diyos sa lahat ng oras na inyong ginagawa. Okay? Ay alam po ninyo ha. Ayan, nakaka-proud. Nakaka-proud itong mga kababayan nating OFW. Ay alam po ninyo mga kababayan. Ay ako po ay may mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, sa Canada, okay, sa Hong Kong, sa Saudi, iba na sa Singapore, sa New Zealand. Actually sa Canada, mga kababayan na marami akong kaibigan na mga kasamahan ko sa church, na nagmamigrate sa Canada. Sila every 5 years nagbabakasyon sa Pilipinas. At sila po ay pag nagbakasyon sa Pilipinas, kung minsan dito sa bahay, dito tutulog, mabakasyon dito, kwentuhan, kung minsan hindi po maalis sa kwentuhan, sa usapan yung issue sa Pilipinas. Oo, maging sa ibang bansa pala, sa Canada, nakakarating, alam nila ang nangyari sa Pilipinas. Alam nila ang mga problema, issue sa Pilipinas. Okay? Nakakatuwa, kasi nga, siyempre, iba pa rin kasi, na kapag meron tayong mga, alam mo yun, social media, kasi nga ang social media po ay napakalawak ng kanyang nararating. Kaya kahit sa ibang bansa, alam po nila ang issue sa Pilipinas. Napag-usapan nga namin itong mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Nakakalungkot kasi biruin nyo halos araw-araw marinig mo sa balita, mapapanood mo sa balita ay issue issue sa corruption, politika. Yan po ang madalas halos araw-araw, umaga, tanghali, gabi. Yung atin narinig sa balita. Nakaka-stress na nga lang sa halip na good news ang ating maririnig, hindi po. Awayan sa politika, corruption. Nakakalungkot mga kababayan kasi nga, di ba, itong bansang Pilipinas po ay masasabi natin na developing country. Developing country. Pag sinabing developing country, di ba dapat marami kang makikita na umuusbong ng mga proyekto ng gobyerno, di ba dapat gano'n? Di ba dapat gano'n? Pag sinabing developing country, Pilipinas, ako ang pag narinig ko yung gano'n, mayroong magandang future. Okay? Iniisip ko ang dapat makita natin yung iba't ibang proyekto ng gobyerno. Okay? Like, for example, infrastructure. Magagandang proyekto ng gobyerno na siya makakatulong sa Pilipinas, sa bansa, na lumago. Sa panahon ngayon mga kababayan, sa panahon ngayon, parang bihira ko yata nakita na ang ating presidente ay merong dumalo sa ground na breaking para sa isang proyekto. Wala.
Wala akong nakita eh. Ay, ang nangyayari ba kababayan, no? Ang nakikita ko, ang nangyayari ngayon sa bansa, ang ating Pangulo, ang ating gobyerno, busy sa pagsagot sa mga issue. Oo, ganun mga kababayan, busy sa pagsagot, busy sa pagpapaliwanag sa mga issue. Nakakalungkot, ano? Di ba? Nakakalungkot eh. Di ba? Ito na nga lang sa Malacanang, ano? Itong Malacanang press con, yung PCO. Yung PCO, itong si Claire Castro, pag nanood ka ng kanyang press briefing araw-araw, mas stress ka eh. Mas stress ka, mga kababayan. Kasi wala kang ibang marinig sa kanya, kundi puro pambubudyak, pagsagot sa mga kalaban sa politika. Ganun po. Mas stress ka. Wala kang marinig na mga good news. Ganito, halimbawa, example. Merong investor. Nag-invest ganito. Meron foreign investor na sa Pilipinas. Kinakausap ang Pangulo para sa posibleng investment. Mga dapat ganun. Di ba? Hindi. Wala eh. Busy sa pang-bubuljak. Busy sa pang-bubuljak eh. Yan po ating inaasahan sa ating presidente na makita natin na nag-welcome na mga investor. Ganun dapat eh. Yan po ating inaasahan kapag narinig natin ng Pilipinas ay isang developing country, paunlad na bansa. Kaso ang presidente natin, busy, sabi nga ng presidente. Hindi raw siya nakakatulog. Hindi raw siya nakakatulog dahil kausap niya ang kanyang ama. Naloko na. Kausap daw niya ang kanyang ama. Tapos nakwento pa ng presidente, sabi niya isang beses daw napatakbo siya kasi nga meron siyang nakita ano ba yun, yung patay sindi ang ilaw. Natakbo daw siya sa Malacanang eh. Nakakalungkot mga kababayan na ang marinig mo sa ating Pangulo mga ganung salita sa halip na good news. Good news para sa mga Pilipino. Ito, ganito, ganyan. Wala po. Nakakalungkot talaga. Ma-stress ka pag nakinig ka sa press con ng Malacanang. Ma-stress ka lalo pag narinig mo ang mga balita. Mabuti na lang mga kababayan mabuti na lang itong ating Vice President si VP Sara, no? Kamakailan kahapon October 20, 2025 ang ating Vice President Inday Sara, siya po ay umatin sa 51 anniversary ng PCCI. Ang PCCI po ay Philippine Chamber of Commerce and Industry. Yan po ibig sabihin ng PCCI. Okay? Samahan po yan ng mga malalaking negosyante, maliliit na negosyante. Yan po yan, ibig sabihin ng PCCI. At meron din po siyang parang counterpart. Makati Business Club naman. May Makati Business Club, may PCCI. Ang dalawang yan po ay grupo ng mga negosyante. Makati Business Club, yan po ay grupo ng mga elite. Grupo ng mga elitistang negosyante sa Makati. Samantala po ang PCCI, yan po ay samahan naman, grupo naman ng mga negosyante, maliliit at saka malalaki. Okay? Ang PCCI po ay masasabi natin yan po ay non-political masabi tingin grupo. Sila po ay non-political.
wala po silang partido o politika o politiko na sinusuportahan. Hindi katulad dito Makati Business Club, kilala natin na taga-suportan ng mga Aquino. Mula nung kay Ninoy, Kore, kay Pinoy, sila po ay kilala na supporter ng mga Aquino. At sila naman ay kilalang kritiko ng mga kalaban ng mga Aquino. Totoo po yan. Mula kay Marcos Sr., okay? Tapos na kay Irap, kay Gloria, okay? Kay Duterte. Sila po ay hayagang kritiko ng mga iyon. At ngayon ay panahon ni Bongbong Marcos, palibhasa si Bongbong Marcos po ay naka-align sa mga dilaw. Kaya kahit na po maraming issue ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos, tamimi po itong maingay na Makati Business Club. Okay? Kahapon mga kababayan itong ating Vice President po, siya po ay naimbitahan para maging guest speaker ng PCCI. Nakakatawa, no? Nakakatawa kasi nga ang hindi natin nakita sa ating presidente ay nakita po natin sa Vice President. Ating Vice President po ay nakikita natin na ang kanyang pagdalo sa mga invitation, sa mga event ng mga negosyante. Ibig po sabihin yan, mga kababayan, siya po ay mga negosyante ay merong kumpiyansa sa kanya. Ibig po sabihin yan, kapag ang isang leader na bansa ay dumadalo, inimbitahan sa mga event na para sa mga negosyante, mga mamumuhunan, ibig po sabihin yan ay sila po ay may kumpiyansa sa isang leader na katulad ni Vice President Inday Sara. Ganun po ibig sabihin yan. Di ba nga kamakailan sa Davao, 2 weeks ago, ang ating Vice President ay siya din po ay umatin doon sa Davao City, sa forum naman ng isinagawa ng negosyante. Okay? At doon po siya ay naging guest speaker din sa Davao City. Siyempre yung Davao City kasi ay baluarte po yan ng mga Duterte, at masasabi natin na paunlad ang Davao City, kaya itong mga negosyante, no? Kaya doon andun po yung focus nila. Di ba nga ang Ayala, ang Robinson, ang Kukongwe, bumili po ng mga property doon sa Davao City para pagtayuan ng kanilang negosyo. Wow, galing Ayan po di ba ang pala ang Ayala, di ba kasama yan sa grupo ng mga negosyanteng elitista, Makati Business Club. Pero this time mga kababayan, kamakailan nakita ko na ang Ayala ay nakipag-meet sa Vice President, no? Kasi nga sa Davao City sila po ay mayroon silang itinatayong investment doon, negosyo. Nakakatuwa, di ba? So, mabuti nila mga kababayan ay nandyan ang Vice President na siyang gumaganap para dapat sa ating presidente, para sa mga negosyante. This year 2025, mula noong January, wala pa ako nakita dinaluhan na event na may kinalaman sa negosyo si Presidente Marcos. Wala pa.
Wala pa akong nakita na ang ating presidente ay dumalo sa isang event. Na may kinalaman sa pagninegosyo. Maggrupo ng mga negosyante, wala pa eh. Oo, sa totoo lang, mga kababayan, wala. Busy po ang ating Pangulo sa sa pagsalag ng mga issue. Sa may kinalaman, sa korupsyon. Ang dami pong issue eh. Tapos marami na nga issue sa gobyerno, dagdagan pa din ng issue sa irresponsibleng mga salita mula sa ating taga-gobyerno. Halimbawa, ito kasi di ba uso ngayon ang rally? Madalas ang rally sa kalsada. Mapayapa naman, maliban nandun sa September 21 na kung saan nagkaroon po ng riot doon sa Maynila. Pero maliban doon, mga peaceful naman ang rally. Itong rally ng mga retired officer, no? Napaka-peaceful ng Manila. Okay? Nakakalungkot mga kababayan na narinig natin sa balita na itong ating gobyerno, ang ating sandatanan lakas sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita, sinabi na maari daw tanggalan ng pensyon ang mga retired officer na nananawagan o nagpapakalat ng fake news. Meron pa nga isang ano ba to? Officer ng Navy, sabi niya, kapag daw ikaw ay tumanggap, tinutukoy niya yung retired, kapag daw ikaw ay tumanggap ng pensyon mula sa gobyerno, may pananagutan ka rito. Yan po nabasa ko sa post, sa post. Okay? Ako napaisip, no? Sabi niya kasi may pananagutan ka sa gobyerno. Kapag ikaw ay tumanggap ng pensyon mula sa gobyerno, may pananagutan ka rito. Napaisip ako mga kababayan kasi nga di ba ang pensyon, ang sweldo ng ating mga government employee, sabihin natin, yung mga sundalo, pulis, yung mga kawanin ng BGMP, bumbero, yung mga yan ay pinapasahod o sumasahod mula sa tax ng taong bayan. Di ba? Tama ako, di ba? Ngayon, kapag sila po ay nag-retire o habang sila po ay nagtatrabaho, buwan-buwan sumisweldo sila po ay kinakaltasan ng tax, ng mga halimbawa SSS, GSIS, kung ano man meron, pag-ibig, para sa kanilang retirement. Ngayon, yung kanilang retirement, kapag sila po nag-retire, meron silang matatanggap na pensyon. So, ibig sabihin, yung pensyon na yon, natatanggap natin mga government employee, police o military, ibig sabihin, galing po yun sa tax ng taong bayan. Diba? Tama, diba? Kasi nga, kinaltas yun sa kanilang sweldo So, ibig sabihin, galing pa rin yun sa tax ng taong bayan na kinaltas lang sa kanila. So, ibig sabihin, ang mga retiree, ang kanilang pensyon galing sa tax ng taong bayan. Okay? Ibig sabihin, sila po ay may pananagutan sa taong bayan. At ang taong bayan po, ayun ang gobyerno. At ang gobyerno, yun po ay ang taong bayan. Okay? Hindi po yung nasa Malacanang. Okay? Yan po aking pananaw, yan po aking opinion Kasi nga, napaisip na ako kasi nga doon sa nabasa kong post na sinasabi di umano nitong isang
official ng Navy, ibinabanggit na kapag ikaw ay tumanggap ng pensyon mula sa gobyerno, may pananagutan ka rito. Kaya naisip ko, ang gobyerno po ay ang taong bayan. Okay? At itong mga retired officer, sila po ay nag-rally dahil sa corruption. Galit sila sa corruption dahil naawa sila sa bansa, sa taong bayan. So ibig sabihin ng pinagtatanggol nila, taong bayan, ang gobyerno at ang taong bayan. Di ba? Napaisip lang ako kasi nga, sino ba ang gobyerno? Ang sa Malacanang o ang taong bayan? Di ba? Sino pinaglalaban ng mga nag-rally? Di ba taong bayan, gobyerno? Hindi yun sa Malacanang. Di ba? Ngayon, ibang usapin mga kababayan, kung halimbawa, meron silang nilabag na batas sa kanilang pag-rally, meron silang nilabag na batas, hindi parusahan nyo. Yun dapat yun. Bawat isa sa atin, mga kababayan, binigyan po ng, meron po tayong kalayaan sa pamamahayag. Yan po ay ginagarantiyan ng Constitution, di ba? Maliban na lang kung ikaw po ay sumubra, lumabag sa batas, iba yun. May pananagutan ka, siyempre, di ba? Kaya, di ba? Ganon. O, ito pa, ang may inis ka talaga Alam mo yun, pag napanood mo yung mga balita, may inis ka mabubushit ka. At kamakailan, itong si Ralph Flecto, umatin po siya ng hearing sa Senado para sa deliberation para sa budget ng Finance Department. Okay? Umatin po siya ng hearing. At ang chairman ngayon ng Finance Committee ay si Gatchalian. Ang problema, nakakalungkot na kasi ito. Siyempre yung mga senador, nagtatanong yan sila. Tinatanong yung mga representante ng bawat government agency. Tinatanong nila yung halimbawa yung pinuno o sekretary, yung appointee ng Pangulong Marcos. Nagkataon na yun, ang nakasalang ay ang finance. At ang sekretary ay si Ricto. Si Ricto. Okay? Nanood ako doon sa hearing ng Senado. Ngayon, ang nakakalungkot nung si Bongo naman ang nagtanong, nagsasalita, nakikiusap siya. Nakikiusap siya kay Ricto na kung pwede ayusin yung PhilHealth, kasi dahil ang PhilHealth para po sa mga tao, sa mga tao na nangailangan ng tulong, walang kakayanan na financial para sa kanilang pangailangan sa hospital. Halimbawa, sabi ni Bongo, pakiusap lang po, sekretary, baka po pwede ninyo pakiayos ang PhilHealth. Ito si Ricto sumagot. Sabi ni Ricto, pakiusap lang, huwag nyo kaming utosan. Wow! Huwag nyo kaming utosan. Narinig ko, sabi ko ganon. Si Ricto, isang maamo ang mukha, tisoy. Tapos pag sumagot, bastos, arogante. Sagutin ba naman si Bongo na wag niyo kami utosan? Sa harap ng
television sa harap ng sa loob ng Senado. Di ba, ang Senado dapat yung ginagalang, di ba? Di ba? Kaya nga dyan sa Senado, kapag may meron mga meron mga debate sa plenary, pag may mga guest na nakaupo, mga bisita nakaupo doon sa upuan at nag-ingay ng gulo, di ba pinapalabas? Kasi nga ayaw ng Senado ng bastos, ayaw ng mga senador binabastos sila, pinapalabas yun, di ba? Pero this time po si Recto, siya po yung bastos ng senador. Oo, si Bongo. Binastos niya. Huwag daw siyang utusan. Naloko na. Naisip ko mga kababayan si Bongo ay may mandato, mayroong malaking mandato. Halos 26 million na 27 million noong nakaraang eleksyon. 2025. Halos 27 million na nakuwang boto ni Bongo. So malaking mandato po yan na binigay kay Bongo ng mga Pilipino. Si Recto, appointee lang. Tapos mabastusin niya itong isang senador na may malaking mandato mula sa taong bayan. Kaya naisip ko mga kababayan naisip ko, nung binastos, sinagot-sagot ni Recto si Bongo, nung siya po ay piling niya siya inuutosan, hindi naman, nakikausap pa naman. Piling ko ang binastos ni Recto ay ang taong bayan na bumoto kay Bongo, taong bayan na nagbigay ng mandato kay Bongo. At isa ako doon dahil ako po ay bumoto kay Bongo. So ibig sabihin, ang binastos ni Recto, kasama ako doon. Di ba, Recto? Ralph Recto. Hindi po ninyo binastos si Bongo, ang binastos mo kami, na bumoto, na kami na nagbigay ng mandato kay Bongo. Taong bayan na binastos mo, Recto. Di ba naging senador ka rin? Ilang taon ko ba naging senador? Nakailang termino ko sa Senado? 2 term? 3 terms as senador? Di ba dapat alam mo yan? Di ba? Ikaw ay appointee ni Pangulong Marcos at ang binastos mo, taong bayan, kami na bumoto kay Bongo. At kami pinapasahod ka namin. Ayaw mo utusan ka namin. Pinapasahod ka namin. Ayaw mo na utusan ka namin. Sige nga, senador. Senador. Sige nga, Secretary Recto, isipin mong mabuti. Sino ang binastos mo? Si Bongo o kaming botante na bumoto kay Bongo? Isipin mo nga, Secretary Recto. Di ba? Nakakalungkot, ano? Hindi po maganda ang ating narinig araw-araw. Pag nanonood ka ng balita, gusto mo malaman na mayroong good news. Ano na ba ang nangyari sa Pilipinas patungkol sa kauunlad ng Pilipinas? Wala kang marinig ngayon. Puro politika, away politika. Boljakan dito, boljakan doon. Okay? Ito po mga kalaban ng mga Duterte, busy po sila sa pag-aatake sa mga Duterte. Busy po sila. Katulad yan, Trillanes, nagsampan naman ng demanda kay Bongo. Plunder daw. Sabi nga ni Bongo kanina, nag-press con doon sa Senado, sabi ni Bongo, itong issue ni Trillanes laban sa kanya, ay recycle na. Mula pa nung nagdaan, hanggang ngayon, yung pa rin daw, sabi ni Bongo. Paulit-ulit. Busy po sa pag-aatake itong kalaban ng mga Duterte. Di ba nung nakaraan yung Quadcom, yung mga congressman. Ngayon tumahimik ang mga congressman kasi nga dahil sila po ay nadali doon sa flood control issue.
Kaya ngayon, tahimik yung mga kumag. Last year, di ba? Last year sila ang maingay. Ngayon tahimik sila. Okay? At ang busy ngayon, tagapagtanggol ngayon ng Malacanang, ng mga ni BBM, ni Martin Romualdez, yung kanilang mga aso. Kanilang mga aso, oo. Okay? Ayan po mga kababayan, nakakalungkot kasi nga wala na tayong ibang narinig na maganda, na good news mula sa ating gobyerno, kundi puro pagsalag na lang sa mga issue na binabato sa kanila. Oo po, yan po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po kayo ay pagpalain ng Panginoon Diyos. Mabuhay.